Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang umaga. May tatransfer na isang senador dito sa bagong majority block. Kasi nag-iingat nga po itong majority na bagamat may mga opinion itong sila Associate Justice, dating Associate Justice Carpio at iba pang mga lawyers, mga deans na itong 12 nga pwede nang bumoto ng kanilang sariling Senate President. Pero dahil nag-iingat nga sila mga ka-Wonder, dahil pwedeng pumasok etong Supreme Court at mauuwi lang sa pagod itong mga ginawa nila. Dahil itong House of Representatives, sila Luistro ay ingat na ingat. Kaya nga nung nasabi niya sa conference, dapat daw itong Senado ay mag-elect na. Ang point niya kasi, pwedeng pumasok iyan, itong sila Sara Duterte, na ireklamo yan, na hindi naman yan legal eh. Wala nga silang Senate President, parang ganun. At yung mga quorum pa na issue na 23 na nga lang sila to be considered. Kasi nga si Jinggoy ay disqualified na, suspended na. At beyond na siya ron sa sinasabing jurisdiction o yung coercive jurisdiction ng Senate. No, kahit pagbalik-baligtarin mo yan, yun at yun ang lalabas dyan. No, so bilang nila 23 which is 12 ay quorum na. Pero gayon pa man, kahit quorum na, ay mag-iingat pa rin sila. Pag-usapan po natin mga ka-Wonder yung pagtawid ng isang senador, no, or hindi lang isa. At yung suspension ni Jess Falsis na kumbaga nakikita ng iba na parang double standard na bakit si Jess Falsis na suspende, no? Pero bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe, 100%. Pindutin niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon. Piliin niyo po yung all. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa ating sa mga subscribe po, ano? Patuloy po tayong mag-subscribe at tulungan niyo po yung ating channel na makaabot po tayo ng 100 subscribers, no? This hopefully, no, kung kaya this year sana, no, kaya tulungan niyo po ang channel natin na i-like, i-share po ang ating video para makita ng iba at nang sa ngayon sila po ay makapag-subscribe din. Marami pong salamat. So pag-usapan natin itong sinasabing pagtawid ni maaring pagtawid. Sino tong senador na to marami kasing binabanggit, pero itong isa kasi nagsalita siya, no, nagbigay siya ng parang vow niya na magjo-join siya sa special session. At yun ay walang iba kundi itong si Senator Joel Villanueva. Isa yan mga ka-Wonder sa mga implicated senators, no, na may kasong plunder na within 2 weeks sabi kakasuhan pero ibababaan na dyan sa sandigan, pero mukhang hindi pa nangyayari mga ka-Wonder, no? Hindi natin alam kung ano yung mga naging kalakaran. Hindi po tayo nagja-judge, hindi po tayo nagpi-preempt sa kanila na kung baga ito ba'y kinausap, may pangako, mga ganun. Wala po tayong sinasabing ganun dito. Ang sa atin lang ay nakita natin na magjo-join siya, no? Kaya yung posibilidad na pag-join ni Joel Villanueva ay maaring naka-epekto itong advice ng kanyang ama, no? Nag-advise kasi si Representative Eddie Villanueva, yung kanya pong father, ito po yung founder ng Jesus is Lord movement, no? In-advise niya itong si Joel na anak niyang senador, siya ay congressman, no, na to follow his conscience, sabi niya sa anak niya, and seek the perfect will of God daw. So when you seek the perfect will of God, of course, bibigyan ka niya ng tamang kaisipan, ng wisdom, ano? So pagdating dyan, maaaring na-influence niya ang kanyang anak. At sabi ng kanyang ama, wag daw magpapa-influensya dito sa mga political friends. Gaya nitong nila Senator Alan Cayetano na siyang hindi nga nila nagugustuhan yung mga ginagawa. Hindi umaten sa sesyon. Nagkakaroon ng sariling blue ribbon. Bukod dyan, may history pa. Ito ay ayaw siguro nila madamay doon sa sinasabing, kumbaga nakita rito ay parang sinking ship na. No? Na ayaw nilang madamay na lumubog doon. Kasi malaking impact yan mga ka-Wonder sa mga susunod na eleksyon. Tiyak at tiyak hindi na sila bobotohin. Kaya I think I'm seeing here that they are trying to redeem themselves, no? Kaya hindi raw magpa-apekto, yan ang sabi ng tatay niya, no?
So, in-urge ng tatay niya, itong si Congressman Eddie Villanueva, itong senador na magdesisyon base sa kanyang moral convictions, no? And spiritual principles rather than political pressure. So, yun yung advice niya sa kanyang anak, no? Na previously allied, no? Previously, ibig sabihin kasalukuyan hanggang ngayon pa naman, no, nitong si Alan Cayetano. Attend nga siya, sabi niya, di ba, sa mensahe niya. Attend siya sa sinasabing special session ng Congress, para ma-break na itong ongoing Senate leadership. Yung sinasabing gridlock, deadlock, no, yung sinasabi niya na impasse, mawawala na yan. Kasi 13 ang tinuturing na majority pa rin. For these 23 senators, actually 12 eh. Pero 13 coming from 24. Very debatable po yan, mga ka-wonder. Isa rin yan, mga ka-wonder, sa mga bagay na kung bakit nais nating baguhin ang ating konstitusyon. Kasi sila mismo, mga senador, mga abogado, nagtatalo-talo. Kung may malinaw na sinasabi ang batas, bawa itong plunder, idinikit sa impeachable officer, idinikit sa mga senador na natanggal na, in-specify ng gusto, na disqualified ka na, nakalagay naman sa plunder law, pero ba't nila pinagdedebatihan? Diba? Yung mga ganun. Ngayon, ang tinatanong, etong quorum kasi walang nakadikit no na sa botohan na magiging kunyari nakalagay sa plunder law senador yung natanggal. So yung sinasabing pagdating sa botohan, no, mababawasan yung 24. Dapat mga nakastipulate. Yun, although kung gagamitin naman nila yung kanila pong common sense talaga, maintindihan at matatalino mga senador yan Mga abogado yan, bakit pa rin nagtatalo? Dahil lang dun sa salitang yun nga, gusto lang nila, yung gusto nila masunod sa sarili nila. Meron silang sariling argumento at ginagamit ng mga batas din para sa kanila. So, ibig sabihin, makikita mo lang talaga na hindi ganun kalinaw yung mga pointers na sinasabi dyan. Kaya kailangan talaga, bawat nakikita mga butas sa mga sitwasyon ay nililista na nila. Inaalam na nila para sa susunod, ito po ang gagawin natin. Ibabaguhin natin. Kung hindi re-revise, i-amend yung mga portion na dapat baguhin para hindi nagiging gray area. No? Kagaya nga nitong dinala nung BIR, yung box na yan, hindi nila mabuksan. Bakit? Sila na nga mismo nagsabi, mga abogado na yan, na it seems na, ang tawag dito? Dead spot. No? Gray area. Bakit ganun? Kasi hindi nalinaw. No? Pero I think, kung talagang paiirali ng pagkakaisa, at uunawain yung sinasabi ng batas, meron naman. Pero kulang lang siguro sa pagbibigay diin ng wala nang uuwi ang debate. So yun mga ka-wonder, maaring lumipat itong si Joel Villanueva, yung sinasabi nga nilang Joel the 13, ika-13 siya, para ma-break at makapaghalal na ng sinasabing Senate President. Kasi ultimo si PBBM in-acknowledge niya si Sherwin Gatchalian as Senate President pro tempore. No, hindi niya sinabing Senate President ng mismo ng Senado. So pro tempore ang ginamit niya. So mismo kay PBBM parang there's still no official, parang gano'n, Kasi etong 12 nga hindi pa nga talaga nagboboto ng pinaka-SP nila. Kasi si Gatchalian is acting pa lang. Mga ka-wonder. So itong paglipat niya may mga dahilan siya. No, nasabi nga ng tatay niya, ito ganito ganyan. Out of the spiritual principle niya, yung moral, kung ano man yung mga nakita niya diyan. So yung mga posibleng dahilan diyan, nakita rin nila siguro na hindi ito Hindi ito yung Senado Nagiging kengkoy ginagawang katatawanan na lang. No, so maaring yun yung mga nakita na ayaw nilang madamay. No, kasi sabi nga may mga senador diyan na ayaw nila yung nangyayari pero nakatahimik lang. So pag nag-transfer siya mga ka-wonder, alam na natin na itong current majority ay mas lalakas. Kasi from the word majority pa lang, ibig sabihin majority kayo. Mas malakas kayo. Pero mapapagtibay yan kapag lumipat ang isa, kahit isa lang sabi, nababalita 3 pa At maaring mabawasan mga ka-wonder yung mga kritisismo na dati niyang ipinakita bilang independent o sabihin natin DDS block, DDS senators ang tawag sa kanila
So maaring mabawasan yun, ano? Pero alam natin, hindi naman ganun kabawas. Dahil nakikita ng tao rito na may kaso nga, may kakasuhan. I mean, may kaso pero dadali na sa sandigan. At maaring gusto lang niya na, pero wala namang sinasabing negosasyon na mawawala yung kaso. O maaring siguro matulungan, mapagaan yung kaso. No? O ano man yung bagay na mangyari dyan. Pero hindi natin saklaw yan. Nasa batas po yan, ano? At maaaring makatulong, mga ka-wonder. Mas mapabilis yung pagpasa ng mga panukalang batas. Yan kasi ang gagawin nila eh. Sila ay mga legislature, no? Legislative body sila eh. Gagawa sila ng batas. Walang nangyaring paggawa sa batas eh. Kasi puro tirahan ang nangyari eh. Sabi nga nitong si Gordon, binanata niya yung si Cayetano. Wala raw alam yan because of his ego. Gusto niya lang daw puro retaliation, puro paggaganti-ganti. No? Christian po yan, ano? Sabi ni Lord sa Bible, kung alam niya talaga yan, vengeance is mine, saith the Lord, I will repay. Di ba? Bakit hindi niya kinukote yun? Diba? So, yun mangyari dyan, mawalan man o sila itong minority at mabawasan, madagdagan naman itong majority, mga ka-wonder, sinabi niya nga, no, na a-attend siya. At ang tinitingnan natin dyan, mga ka-wonder, pagdating ng impeachment, bagamat wala silang sinabi, naboboto sila, ganito, ganyan, to break siguro yung majority lang at magkaroon na ng Senate President. No, kasi maaring questionin yan, mga ka-wonder. Pagdating ng impeachment, wala kayong Senate President, di ba? Kaya pag na-break yan na, may quorum na. Ibig sabihin, pwede na silang, kahit 12 nga lang, sabi ng ibang legal luminaries, pwede na silang mag-conduct ng impeachment trial. Kasi na yan eh, 12 na yun eh. Na meron na raw majority. No? I'm not sure pagdating dun sa 2/3 na sinasabi ng batas pagdating sa impeachment. Pero nga kasi wala na nga si Jinggoy, kaya may bibilang to in 23, mga ka-wonder. No? So ang pagdating dyan sa Senado, ang mata ngayon ay nasa Senado, dapat maingat itong mga senador pagdating dyan. Kaya saludo tayo kay Senator Lacson. Bagamat may opinion, itong mga dating Associate Justice, mga professor ng law, mga dean, at kung sino-sino pa ang mga abogado na pwede na nga, no? At may mga batas silang binabanggit, nag-iingat pa rin, mga commander, dahil dun sa nangyari sa unang impeachment ni Sara. Nasabi nga ni Luistro, niwala nga raw yan sa impeachment rules ng Kongreso. Di ba? Wala nga yan sa Constitution. Pero idiniklara ng Supreme Court na na may nagkaroon ng lapse o nagkaroon ng unconstitutional when it comes dun sa due process. No? Wala nga raw yan dun, sabi ni Luistro. We have witnessed already what happened in the first impeachment. That was during the 19th Congress. While almost all the members of the House of Representatives are of the opinion that the process was legal, valid, legitimate, but nonetheless, it went on with the Supreme Court declaring its unconstitutionality, no? And it is because of issues like the lack of notice and hearing before transmitting the articles of impeachment to the Senate, which is not even mentioned in the rules of impeachment of the House of Representatives, neither in the Constitution. And yet, because of due process, the Supreme Court resolved that the articles of impeachment and the proceeding are unconstitutional, no? Na pati itong mga ginawa ng Supreme Court noong nakaraan, na nagkaroon sila ng legislative judicial, yung overreaching ha. Kung yun yung napapansin, ultimo abogado hindi umaagri doon, mga ka-wonder. So dapat malinaw din yan, at sana mapasangha. Itong sinasabi nating chacha, na yung mga bagay na yan, na nagkakaroon ng overlapping, na overreaching, ay strictly hindi dapat mangyayari. Na yung magiging consequence dapat nakalagay doon. If an erring senator or Supreme Court justices, ganito, ito yung parusa. Ganito, dapat nakastipulate. No? Kasi parang nangyayari lang, nagagawa lang nila yung gusto nila. Pagdating sa batas, wala na silang say pagdating sa Supreme Court. Yun ang masusunod. Yun din ang sinabi ni Senator Miriam Defensor.
So, ano ba talaga? Parang nangangapa, nagkakapaan na lang, nagpapakiramdaman. Bakit? Dahil dun sa batas na hindi masyadong nakastipulate yung accuracy. No? Yung talagang siguro na hindi na magkakaroon ng debate. No? Sasabihin ni Tito Sen, I'm not after for charter change. I'm for character change. Which is malabo pa sa sabaw ng pusit. Mga ka-wonder. Sabihin natin, ulitin natin, you cannot teach an old dog new tricks. Mahirap na. Kumbaga sa pako na matanda na, luma na, pag yan, drenave mo, pinukpok mo, babaluktot yan. Chances are, pag hindi na talaga ganun ka, matanda na talaga, hindi mo na matutunan, baka maputol pa. So, hindi posible yun sinasabi ni Tito Sen. No? Pag merong batas na strictly, dapat sundin. Ano man yung character na sinasabing character change, ano man yung character mo, wala kang magagawa dahil susundin mo ang batas. Diba? So, yan yung mga tinitingnan dyan. Titingnan natin yung magiging presumption of regularity dyan sa Senado. For now, wala pong nakikitang mali dahil maingat din sila, no? Dyan sa Senado ngayon. At ito namang suspension ni Attorney Jess Falsis. If I'm not mistaken, matagal na to, no? Way back 2018 pa, pagkakarinig ko. No, tungkol to sa kay Chris Aquino na ang involved dito yung Nico Falsis, yung kapatid ni Jess Falsis na nagsalita siya, no? I think to defend his brother. Nasabi niya nga, no? Being a brother, nung sinabi ko yun, hindi ko pinagsisihan. But being a lawyer, syempre nagsisi siya. In fact, nalungkot siya, no? At doon ko nga lang nalaman na ito palang si Jess Falsis, kagawad din na kanilang lugar, no? Pero ang point dito, siya po ay sinuspindi sa loob ng 1 taon na hindi siya makakapag-practice bilang isang lawyer. Bagamat sinabi niya naman mga ka-wonder na hindi naman yun ang kanyang pinaka-heart niya, na upon passing the bar exam, na hindi naman talaga maging practitioner ang gusto niya. No? Kumbaga more on, siguro yung ginagawa niya ngayon, politics, public servant, no? Hindi naman daw niya sinasabi ito para ipamukha sa Supreme Court na kahit ako'y sinuspindi nyo, no effect sa akin yan. Hindi naman yun ang tinasabi. No, ang sinasabi niya, hindi niya nga yan talaga gusto bilang practitioner. No? So, siya ay nasuspindi dahil sa vulgar word, no? Yung sinasabing profanity. Nabasa ko parang may, hindi natin mabanggit na, no? Yung, alam nyo na, katumbas ng middle finger sa salita. Yun, at saka yung mga may binanggit siya, no? Na hindi appropriate sa isang abogado. Pero alam natin mga ka-wonder, no? Bago yan, so of course, si Larry Gadon, natanggal po siya bilang abogado, na disbar yan, no? Natanggal siya. Pero pwede pa rin siya magbigay ng mga advice, sabi niya. No? I'm not sure kung legal advice. Tinanggalan siya ng lisensya. Therefore, hindi ka rin pwede magbigay ng mga legal advice, no? O mag-practice. Maybe political, mga kung anong advice, no? Siya ay natanggal dahil dun sa sinabi niya sa isang journalist, mga ka-wonder, no? Napanood nga natin, talagang grabe, mga ka-wonder. Alam naman natin na ganun talaga si Secretary Gadon mag-express ng galit niya, walang preno, mga ka-wonder. Pero nga dahil sa abogado siya, it is inappropriate, for the unbecoming of a lawyer, though such words that will come out from your mouth, will proceed out from your mouth, na which is very vulgar, na talagang hindi dapat. Therefore, etong si Attorney Jess Falsis ay nasuspindi ng 1 taon. Pero mga ka-wonder, nakikita ito ng taong bayan na medyo double standard. Bakit? Di ba ang batas ay walang sinisino? No one is above nga eh. Kaya nga nakapiring si Lady Justice eh. Bakit daw itong si Sara Duterte nung nanapak ng sheriff na ginagawa lang niya yung kanyang tungkulin na inutos ng korte, pinagsasasapak niya. Order yun eh. No? Ano pa? Yung pinagmumura niya, yung presidente, si First Lady Araneta Marcos at si dating House Speaker, yun yung mga profanity words, vulgar words. Bakit walang nangyari? At ito pa, mabigat, nagbigay ng threat na nag-hire ng assassin na tugtsugihin daw yung tatlo, yung Pangulo at saka yung First Lady at saka si Martin Romualdez. Bakit walang suspensyon? Yun ang nakikita ng tao dito sa Supreme Court. Pero kung babasahin mo yung mga comments, siyempre alam mo na yung mga comments ng taong bayan, galit na galit. Mga tuta ni Duterte yan eh. Yung iba dyan, inappoint ni Duterte, ganito. Pero hindi naman lahat dyan inappoint ni Duterte, no?
Kagaya ni Leonin, alam ko, kay ano yan eh. Kay Aquino. Si Aquino. No? At kung ano man yung mga opinion dyan, I'm not a lawyer. Hindi natin alam kung paano na tinitimbang. But judging mga ka-wonder, no? Sa ating mga moral standards, sa ating rational standards, na kung ang batas nga ay walang sinisino, walang kinikilingan, nakapiring, bakit hindi si Sara Duterte nasuspindi? Or na-disbar? Ka-disbar yun, mga ka-wonder eh. Bakit? Is because she is a vice president? No, hindi yun ang punto nun eh. Dahil kung sa ibang bansa raw yan, mga ka-wonder, yung mga ganyan, dinampot na raw yan. Sabi mong papapatay mo yung presidente, talaga may kita mo raw. Kanyari dito sa US darating na yung mga SWAT dyan, yung mga pulis dyan, yung military dyan, marines dyan, pupuntahan na yung bahay. Pag hindi sumunod, sisipain yung pinto, dadamputin, arestado. Ganun katibay yung batas sa kanila. Ganun katibay. Pag sinabi ng walang reservations, walang holdbacks, no? Walang mga ganun. Hindi lang no holding backs, walang kung ano-ano. Pag sinabi ng batas, ganito, sinusunod. Kaya stricto eh. Yan ang nakikita sa atin mga ka-wonder. Na parang hindi raw stricto sa ating batas. Sinasabi lang, pero may kinikilingan. No? Sabi nga nila, iba yung tinititigan sa tinitignan. No? Iba raw. Parang alam nyo nang ibig sabihin nun. So sana, no, magkaroon ng pangil, magkaroon ng sinasabi talaga nating sovereign yung ating batas at kung sino talaga yung dapat masunod. No? Of course, nagkakaroon ng debate dyan. Tao ba? O pag sinabi mong mas mataas yung tao sa Constitution, di binali mo na yung sinasabi ng batas. Dapat mas mataas yung Constitution. Pero ano sabi ng preamble? We, the sovereign Filipino people, so we are sovereign. In terms of what? In terms of our voice. In terms of our demand. Yun yung sinasabi ron na we are sovereign. In terms na dapat masusunod tayo sa karamihan sa kagustuhan ng lahat. Yung tinutukoy kasi doon na no one is above the law. Ito yung pamantayan na hindi ka sosobra, magte-trespass, na lumalakad ka na hindi ka na umaayon sa standard, sa norm ng society. Kapag lumagpas ka doon, yun yung sinasabing hindi ka pwedeng mangibabaw sa gusto mong gawin. Pero pagdating sa voice, pagiging democratic ng bansang ito para sa kapakanan ng lahat, ay dapat nasusunod yung tao. Take note kapakanan ng lahat. Yan yung sinasabi ng isang abogado na we, sabi niya, the sovereign Filipino people, sabi sa preamble. No? Kaya yun mga ka-wonder, nakita natin dito na may lumitaw na double standard. No? Bagamat humingi na siya ng tawad, pero gayon pa man, kung pagbabasihan ito sa naging ugali ni Sara, no, na magkaiba nga yung sitwasyon. Dahil itong si Jess Falsis nahatulan, no, sa isang administrative case ng Korte Suprema bilang abogado, mga usapin naman kay Sara Duterte ay magkaibang proseso. No? Itong kanya napasok na kasi mga ka-wonder dito sa impeachment. Dito na siya pumasok sa impeachment muna. Yan ang tinitingnan ngayon. Yun ang nakikita ko. Pasok ka muna sa impeachment. Pagkatapos niyan, pag natanggal ka na sa posisyon, proseso itong impeachment political process. Pag natanggal na siya, pwede na siyang sampahan. Ano yung mga pasampa sa kanya? Pwede na siyang sampahan ng criminal charges. No? Yung administrative, pwede rin siyang kasuhan dyan. Although tatanggalin naman siya sa posisyon, no, bilang vice president, I'm not sure kung pwede pa rin siyang habulin, kasuhan. Kasi parang anong nangyari? Natanggal na nga, no? Yung tinatawag nilang moot and academic. Kasi paano mo nga maalisin, natanggal na. Paano mo siya, I'm not sure kung pagdating sa mga ganun, ano. Pero ang pinagbabasihan pa rin mga ka-wonder, itong impeachment lately lang Pero yung noong mayor pa lang siya, bakit hindi siya na-disbar? Bakit hindi siya nasuspindi? Yun ang tinitingnan doon. No, ito kasi, ito yung parang bago lang nung vice president na siya. No, yun pa rin ang tinitingnan na standard. Mukhang may double standard. No, sana yung ating pong batas talagang may pairal. No, na see to it na ito ay mapapairal. At kung ito po ay hindi maipairal, no, at kung sino man yung nag-offend yan, talagang dapat strictly. No, mayroong isang kumbaga, may isang mag-i-impose talaga niyan. No, na pag yan hindi na tupad nitong grupo, kunyari, nitong Supreme Court o ng Senado o ito ng presidente,
may isang tao kumbaga na naka-in-charge dyan para impose yan sa kanila. Strictly strictly. Di ko alam kung anong form of government yan. Kung yan ba'y magagawa sa parliamentary, no? O sa unicameral, di natin alam yan pagdating dyan sa ganyang form. So, yun sana, maging stricto. Kasi kung batas natin na susunod mga kawander, ng strictly, no? May kita mo kung gaano kasagana itong ating bansa. Hanggang dito lang tayo mga kawander. Comment down below your opinion para mabasa natin at reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila mga kawander na itong paglipat ni Joel ay magiging Joel the 13th o may higit pa para ma-break yung impasse. At itong kaso ni Jess Falsis na nakikita ng taong bayan na double standard ng kanyang pagkasuspindi. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga kawander, God bless. Wonder Vlogcaster.